Reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Nako po, yan na. Yan na nga ba sinasabi ko? Finish na. May kaso ka na. May sinampa na sa'yo. Kaya delikado ka na, Roque. Pag nahuli ka at nakulong ka, nako, yari na. Sinampahan na ng reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil ito sa pagkakadawit umano niya sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nako, yan alam nyo sa totoo lang. Kaya yan tumakbo at nagtago dahil alam naman niya na sangkot talaga siya. Mahirap lusutan yung mga dokumento mo. Nandun mismo sa nasasakupan ng Pogo Hub. Diba? Mahirap lusutan yun, mga kababayan. Oh, biruin mo, nandoon pa rin. Nako, ewan ko. DJ Sunny, Alma Malate. Oh. Sinampahan na rin kahapon ng reklamong qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP-CIDG si dating presidential spokesman Harry Roque. Kaugnay ito sa pagkakadawit niya sa ni-raid na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Sa supplemental affidavit ng PAOK at CIDG sa Department of Justice kahapon, kasama si Roque sa 5 bagong respondent na pinakakasuhan. Ginamit na basihan ng PAOK ang affidavit ni PAGCOR Assistant Vice President Jessa Fernandez. Dito kinumpirmang si Roque mismo ang nagpa-follow up noon sa renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Etong mga chika babe na to, si Alice Go, eto si Cassandra, nakakulong na yan ha. Kaya lugi naman kung si Roque na kasabwat hindi kasama. Tuloy. Pero buwelta ni Roque, patunayan daw muna dapat na sangkot talaga siya sa human trafficking sa Pogo. Paano naman papatunayan kung ikaw mismo lumalayas? Dami mong alam ha. Para kang yung parlorista. Ang daming dahilan na. Ha? Lalo't dati na rin niyang itinanggi na abogado siya ng Lucky South 99. Nako po! Katabi mo pa si eto ba yung piskal na may hawak ng kaso? Di ba pares kayong DDS nito? Sino? Eto si Cañete, Attorney Cañete. Oo. Kilala ko to. DDS ito. Oo. Sinamahan niya lang daw noon si Cassie Ong sa meeting sa PAGCOR. Nako po, Cassandra, ano na? Mukhang nadali ka lang ni Fernandez sa pagpapakyut MD Roth, ang tagal nating hindi nagkita BRO, bago to. O sa lahat ng mga bago dyan, Princess T. Baka makalimutan yung mag-like Si Ong ang kinatawan ng Lucky South noon na nagkataong nangungupahan naman sa kliyente ni Roque na Whirlwind Corporation. Po na walang kahit sinong nagrereklamo. Naku po, Diyos ko day. Ano ba? Yung mga ganyang style, alam na. Di na kailangan laliman pa. Kasi sa simpleng bagay na nakita ang mga gamit mo doon sa Pampanga, sa palagay mo, maniniwala ang madla? Wag naman. Masyado mong nililin lang yung mga taong naniniwala sa inyo. Pero yung mga taong mulat na, malabo. Pasitinta ng pusit ni Sarah. Kaya nga, Roque, alam mo, maganda. Harapin mo, tulad ng ginawa ni Dilima, yung kaso mo na nandito sa Pilipinas, wala sa ibang bansa. Bakit nagtatago ka? Kung totoo talaga na ikaw ay walang kasalanan, kung totoo talaga na ikaw ay malinis, bakit hindi ka lumabas? Hindi yung kung saan-saan ka nagsisisiksik sa ibang bansa para kang surot Alam mo ba yung surot? Madalas makita kung saan. Diyan nakasiksik sa mga libro mo sa likod. Maraming surot dyan. Sige. Pero alam mo bagay pala sa'yo magtago Kasi pansin ko, nagkaliig ka na. Sana all lang talaga.
na rinecruit ko sila, na pinilit ko silang magtrabaho. Wala akong ganyang testigo. Ay, di humarap ka. Wala pala ganyan testigo, walang ganito, walang ganyan. Ang dami sinasabi, oh. Tapos, oh, takot na takot naman palang humarap sa Kongreso at Senado, oh. Okay. Wala na. Yari ka na. Ayan, tignan mo, mukha ka ng multo, oh. Yung papel na sinasabi nila ay hindi ko prueba na ako ay isang officer ng Lucky South 99. At pangalawa, Hindi nga pala, hindi patunayan mo. Umuwi ka na. Sige na, di na kami galit. Pag umuwi ka, hindi ka namin ibabash. Oo. Pag umuwi ka, hindi kami magbablog tungkol sa'yo. Aming kondisyon mo, ha? Pag umuwi ka, hindi namin babanggitin pangalan mo. Pag umuwi ka, sasabihin ko sa mga tao dito, oo, wag niyong ibabasto, ha? Oh, dali na, uwi ka na. Hindi na kami galit. Roque, hindi na kami galit. Promise. Tara na. Di na kami galit. Ha? Bati na. Bati na kayo ni Bosoy. Oo, di na natin ito i-content. Diba? Doon ka sa under oath, Roque. Oo nga. Doon ka sa under oath. Gayahin mo si Digunyo. Under oath, umamin. Sino? Si Digunyo. Tinuro. Si Bato. Buti na lang, wala ka doon. Baka mamaya pati ikaw tinuro nun. Sabihin nun, wala naman ako alam dyan sa mga pugo-pugo. Baka si Roque, tanong nyo. Oh, yari ka. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. yung pagsama ko, wala pong ibig sabihin yun. Dahil Ako, yan ka na naman, walang pa ibig sabihin. Para kang yung kapitbahay ko na naman. Nahuli na yung asawa. Papasok sa Avenida, yung mga hotel doon. Kitang-kita ng dalawa niya, may video pa. Sabi, katwiran, wala namang ibig sabihin yon. Bakit kayo pumasok doon sa loob, boy? Parang ganun no? Parang ganun si Roque, mga kababayan. Wala daw ibig sabihin yung pagsama-sama niya. Alam mo, Roque, wag mo na kaming bulahin pa. 99. At pangalawa, yung pagsama ko, wala pong ibig sabihin yun. Dahil hindi naman po yan ebidensya. Hindi daw ebidensya. Ganun din yung sinabi nung asawa nung kapitbahay ko. Hindi naman pwedeng ebidensya yan porque pumasok kami doon sa loob ng hotel, sa motel. Malay mo naman kung meron kaming meeting doon. Oo, may meeting sa motel. Yung tag 150 ba? 150. 150 na motel. Magme-meeting kayo doon. Di ba pwedeng sa Jollibee na lang? O kaya sa McDo? O kaya kung medyo sosyal, sa bagay. Pag nag-meeting sa Starbucks, mas mahal pa yung kape kaysa doon sa motel sa Avenida. Di ba? Sabi dito ni Resilin, asawa ko nga, Boss Mike, magkapatong na pero denying pa rin yan na nga ba nakarelate na naman kayo parang ganun din to si Roque, mga kababayan. Parang ganyan din si Roque. Di ba? Kitang-kita mo na. Abay, todo deny pa. Tuloy. Ako'y nag-recruit sa sapilitan para pagsamantalahan ang trabaho ng kahit sino man. Dahil sa reklamo, wala na, Roque, kahit anong sabihin mo pa. Basta ikaw, sa mga mata ng matitinong tao na hindi mo kayang bulahin. Oo, naniniwala kami. Sa mata nila Kati Binag at ni Maharlika, mga bobo yan. Kaya okay lang. Alam nilang binobola mo na sila. Tuwan-tuwa pa. Diba, Gladys Alquero? Shamday? Eileen Arsenas? Pasok. planong maghain ng counter affidavit ni Roque pero hindi raw siya ang personal na haharap sa DOJ. Ako? Pareho sila ng asawa niyang si Myla na hinahanap. Ako po, si Myla. Oo, buti na lang yung asawa mo. Hindi ng lalaki. Kasi kung ganyan yung iba-iba, mga kababayan, real talk. Kung ganyan yung asawa, may issue na jomojowa ng parehas na na hotdog ang dala-dala. Nako, yung iba, mga kababayan, alam nyo na. Siyempre,
Kung ikaw pwede, ako hindi. Ganon ang katwiran nila. Ay, nako, 1 oras na tayo. Ngayon ng mga otoridad matapos isyuhan ng arrest order ng Kamara. Meron ng arrest order. Meron ng arrest order si Roque, si Myla na asawa niya. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, maraming salamat sa pagsama. Kita-kita tayo next live. Sa mga hindi pa nagla-like, share and subscribe. Alam niyo na, wag niyo na ipagkakaitan, ha? Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandakaw ng mundo. Naroon kayo, syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.